Hi guys, so isang magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome back po dito sa aming channel. Bali nitong mga nagdaang araw, naging masyadong abala po tayo kaya hindi po tayo nakakapag-upload. And nung unang linggo po na hindi tayo nakakapag-upload ay sinabayan naman po ng araw-araw na pag-ulan kaya madulas po dito sa farm. At sa sobrang dami na rin po ng ginagawa natin, nakakalimutan po natin na mag-video or wala na po tayong panahon. So sa ngayon ay update lang po tayo dito sa aming munting farm. Bali ito na po yung kasalukuyang nangyayari. At pag tayo po umakyat dito at may natitira pa namang mga oras ay unti-unti po nating ginagawa yung mga ibang gawain gaya po nito. Pinapalapad po natin yung harapan ng ating pabahay. So unti-unti na po natin naayos. And itong nakaraan lang ay naglagay po tayo ng isang bench dito or benching para naman yung lupa ay hindi naman bumagsak ng tuluyan dun sa baba, so matatagalan pong magpalapad pagka ganon. So yan po yung ginawa natin para maging maayos dito sa may unahan ng ating farm at hindi po tayo nahihirapan pagka tayo po ay pumupunta dito umakyat, lalong lalo na pag umuulan, madulas. And pag may dala tayong mga patukan ng ating mga alaga, so mas minabuti ko na pong inuunti-unti itong daanan natin. And balak na rin po natin na ituloy na dyan para tatagos na po tayo dun sa may namin property hanggang dun sa may harap. So ayun bali nagluluto po tayo ngayon ng ating pananghalian. So noodles na lang po yung kinuha natin at bababa naman tayo mamaya. So ito po yung mga konting nagawa ko dito sa farm habang hindi po tayo nakakapag-upload. So unti-unti na po nating napapaluwag dito sa side ng ating pabahay ng mga alagang manok. So konting-konti na lang, nakalahati na natin. Nailipat na rin po natin itong isang kulungan kaya lumuluwag na dito sa harapan. And dito namisa na po yung ating mga panabong na manok. So problema lang natin ay napakababa po ng hatching rate ngayon dahil nga sa sobrang lamig siguro, kaya mababa lang yung papisa natin. So dito ko muna nilagay yung ating mga broodcock, yung isa yung talisahin natin. So medyo masakit pa yung kanyang paa. And yung bulik natin nandito na rin, nagpapahinga. Pagka gabi ay dinadala ko dito sa kulungan na malaki. At update na rin po sa ating kambing na nandito ay tinanggal ko sila dito dahil nga sa nagbi-build up na ng masamang amoy. So alam nyo naman yung mga kambing, ihi sila ng ihi. Mapanghi yung nila, ihi nila, kaya tinanggal ko sila dito. So walang masyadong pagbabago dito sa ating loob ng pabahay. Bukod lang po sa isang dinagdag natin doon, makikita nyo mamaya. And grabe po itong mga natin, mga breeders natin na native na manok. Bali halos lahat na po sila nangingitlog. So problema ay tuloy-tuloy, dalawa pa lang yung naglilimlim. So nandun. Kaya ang ginawa ko na lang ngayon ay kinokolekt ko po yung mga itlog. So yung iba inuuwi natin para maging ulam. So nakakatulong na po sila kahit sa simpleng pang lang ng almusal. So malaking bagay na po yun. And yung iba, ito, niload natin sa incubator, nasa 16 na piraso po siguro ito. So sana maganda yung kanyang pagpisa. So abakan po natin. Dahil sobrang dami po talaga ng itlog. So nakailang beses na po akong baba ng itlog. So tuloy-tuloy po yung kanilang pangingitlog, kaya kailangan po talaga nating mag-incubator. So dito naman sa loob, pinakawalan na po natin yung ibang mga sisiw natin. So yung pinapalaki pala natin na mga itim, marami pong lalaki. At buti na lang may mga sumusunod sa kanila. So dito po siguro tayo, basta pag may inahin, dito tayo kukuha. So gaya niyan, at ito, mga lalaki po yan. Sure na. So hindi ko po alam yung iba. And kahapon nakapag-dispose tayo ng mga native na naman. Kahit na hindi pa sila ganun ka laki. So kinukuha na po sila. So ito nga po yung natira na isa.
Bali, kinulong ko na lang muna ba. Labas kasi ng labas to, no, makulit. Diyan siya sumisiksik sa loob. Ngayon, ito po yung mga bago nating sisiw ngayon. Bali, itong itim nating inahin ay binaba ko kahapon. At siya po yung namisana. Mayroon po siyang 7 na sisiw. So, ito po yung pinaka-latest natin, no. And yung sa, pinasawa natin sa talisain natin ay mayroon pong 5. And yung pinakamatandang inahin natin, mayroon na pong, mayroon ding 5. So, napakababa talaga ng hatching rate natin ngayon dahil na rin siguro sa sobrang lamig. And, ayun, gumawa po tayo dito nung nakaraan ng pupwestuhan ng ating mga panabong na manok na kinuha. So, nag-invest po tayo sa mga inahin. At maliliit pa yung ating kinuha para hindi naman masyadong mahal yung magagastos natin. So, ayan po sila. Bali, 2, 4, 8 inahin, tsaka 1 lalaki. So, hindi po sana tayo kukuha ng lalaki, kaya lang, binigyan po tayo. Kinuha ko na rin. So, ang balak po natin dyan, no, kaya puro babae yung kinuha natin na magaganda. Yung mapapalabas po nating mga lalaki dito sa breed natin. So, yun po yung ipapasawa natin sa mga inahin na to. Pero hindi pa natin sure, no, baka wala namang maging lalaki dito. So, imposible naman, no, sa 11. So, meron at meron po yan magiging lalaki. And dito, kinulong na rin po natin yung ating mga alagang pabo. So, hiniwalay ko na sila para makakain po sila ng maayos. Dahil kahit po sila ay malalaki kaysa sa mga manok natin noon, takot po sila sa mga manok natin, inaaway sila kaya hindi sila makakain ng maayos. And dito ko na rin po sila nilagay hanggang sa mangitlog na po siguro sila. Dahil tamang-tama lang po yung ginawa nating paitlogan dyan na 2. So hopefully ay maano na po natin sila sa maparami na po natin sila. And ito yung mga Brahma natin, napakalakas po nilang mangitlog. So ayan, no, napakarami pong itlog ng Brahma doon na pinalimliman natin or nilagay sa incubator. At nagpalimlim din tayo sa mga native natin dahil nga sa maganda po yung nila, egg production. So halos araw-araw po 2 po yung nakukolect natin. Kaya paparamihin po natin sila para anuin po natin sa ating itlog. So ito po yung ating mga alaga, no. Malulusog naman sila. Ito yung isang rooster natin na pinapalaki, pero tagal lumaki talaga pag native. So yung mga pato natin hindi na natin pupuntahan dahil nasa isang pabahay at medyo mahaba na rin po yung video natin. So silipin lang po natin, no, yung ating pagkain. So ayan, luto na. And dito po sa mga natin. So nandito pala si Maximo, no. Dito natin nilagay si Maximo. Ayan si Maximo. So mataba pa rin. So gusto lang pala ipakita, no, itong ating malunggay tsaka tawag dito Madrid de Agua. So napapakinabangan na po natin. And nung nakaraan ay kumuha po tayo ng mga dahon ng ating mga Madrid de Agua at pinapakain natin sa ating mga alaga. So may tanim po tayo ditong langka. Balak natin dire-diretso yan. Kaya ganyan na po yung ginagawa natin. So tingnan yung mga dahon ng Madrid de Agua natin, no. Ang gaganda. Pag dumami na ulit, tatanggalin ulit natin para mabilis po silang lumaki. And yung mga malunggay natin, pinapakain natin sa pabo. Napapakinabangan na natin. So ayun, oh, kita nyo yung isang malunggay. Yung mga dahon niya po sa baba ay kinuha na po natin at pinapakain nga natin sa ating mga alaga. So kita nyo guys, oh. So, gaganda. Bali isa lang po yung isa pa yung gusto kong gawin dito, yung asola pond, pero gagamit siguro ng tarapal. At hindi naman kasi kayang suportahan ng pag gumawa tayo dito ng pond. Hindi natin kayang suportahan ng tubig, kaya yung binabalak po natin ay yung lang, tarpaulin.
So pinag-iisipan pa natin kung saan natin ilalagay. Pero kailangan mayroon tayong mapaglagyan dahil importante po 'yon at para makatipid po tayo sa patukan ng mga alaga natin. So bihira lang po tayo makaakyat dito, no? Or bihira tayo naka-video nung nakaraan dahil nga sa naging abala tayo. Pero kahit papaano naisisingit-singit natin yung ibang gawain natin dito. So ayun nga, medyo maluwag na dito sa at maliwalas. And unti-unti na po nating napapaganda itong area. So kitang-kita nyo nung una, talagang ang pangit-pangit pa nung una, pero ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng ng magandang view.